Magandang araw po, Pag-asa Weather Update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, August 26, 2023 at latest update sa Bagyong Guring. Meron muli tayong update regarding pa rin sa ating minomonitor po na si Typhoon Goring with international name na Saula. Tulad ng nabanggit natin kanina, lumakas pa bilang isang typhoon itong si Bagyong Goring at nasa layong 205 kilometers na lamang po sa silangan ng Calayan sa Cagayan. Taglay ang hangin ng 120 kilometers per hour na malapit dun sa kanyang sentro at may pabugso hanggang 150 kilometers per hour. At sa ngayon po ay mabagal pa rin itong kumikilos patimog silangan. Base po sa ating latest satellite animation, apektado na po ng mga pag-ulan ang malaking bahagi ng Cagayan Valley, lalo na dito sa may northeastern Cagayan. So mayroong mga minsan malalakas na mga pag-ulan at malakas na hangin. Habang patuloy na pinalalakas nitong si Typhoon Goring ang habagat or southwest monsoon at kung mapapansin nila, pinaka-apektado pa rin po ang natitirang bahagi ng Luzon at western Visayas. Meron din mga pulupulong ulan over the rest of the country dulot ng habagat. Samantala, meron po tayong namataan din na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility at nasa higit 1,800 kilometers po sa silangan ng Visayas ngayong gabi. At base po sa ating analysis, mananatiling malayo sa ating kalupaan itong nasabing low pressure area at wala namang inaasam pong direct effect sa ating bansa sa mga susunod na araw. Base po sa latest track ng Pag-asa, inaasahan po natin nakikilos sa patimog or southward itong si Typhoon Goring sa susunod po na 24 oras. At kung mapapansin po nila, itong yellow circle ay associated po sa malalakas na hangin pang tropical cyclone winds na number 1. So affected na ng mga pagbugso ang extreme northern Luzon plus northeastern Cagayan at maring sa mga susunod na oras ay apektado na rin po ang malaking bahagi ng eastern Isabela. Habang yung pula naman ay associated sa pinakamalalakas, yung mga pang signals number 3 and number 4 po yan. Within the next 48 hours or pagsapit po ng Sunday evening ay kikilos na paunti-unti pa southeast or patimog silangan itong si Bagyong Goring at inaasang lalakas pa rin po knowing na ito ay nasa may karagatan pa. Favorable conditions, mainit ang karagatan plus mababa po yung tinatawag na vertical wind shear, pagkakaiba ng hangin sa magkaibang levels po ng atmosphere. From Sunday hanggang sa Monday, inaasahan po na lalakas pa ito at posibleng umabot pa into a super typhoon itong si Bagyong Goring. Pero kung mapapansin po nila, pag ito ay naging super typhoon na, mas malayo na ito sa kalupaan. So mababa yung chance po na magtaas tayo ng signals number 4 and number 5 dito po sa areas ng Cagayan Valley. However, makakaranas pa rin po ng mga pagbugso ng hangin kung sakasakaling lumawak yung radius nitong si Bagyong Goring na sa ngayon po ay nasa 500 kilometers yung kanyang diametro. At inaasahan na from Sunday to Monday, kikilos na ito hilagang silangan po. Then from Monday hanggang Wednesday, magno-norte na yung kilos niya at magno-northwest na pagsapit po ng Wednesday kung saan from Tuesday to Wednesday ay unti-unti na itong ihina. Pagsapit ng Thursday, maaring nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility kung pagbabasyan po natin itong latest track at nakalampas na dito sa bansang Taiwan. Sa ngayon po ay nakataas ng tropical cyclone wind signal number 2 dito po sa bayan ng Santa Ana sa Cagayan. So ibig sabihin po within the next 24 hours ay possible po yung mga hangin na posibleng makasira ng mga pananim doon sa may Santa Ana plus posible rin po makasira ng mga sanga ng puno at makapagsira din po ng mga may hilang istruktura lalo na po yung mga yari sa pawid at sa kahoy. Habang meron naman po tayong tropical cyclone wind signal number 1 in other areas pa of Cagayan Valley, kabilang na dyan ng Batanes, malaking bahagi ng Babuyan Islands, eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion of Isabela, at maging northern portion of Aurora, particularly ang Dilasag and Kasiguran. So within the next 24 to 36 hours, makakaranas din po sila ng mga pabugso-bugsong malakas na hangin dahil kay Bagyong Goring. In terms of rainfall, asahan po yung pinakamalalakas na mga pag-ulan by tomorrow dito po sa bayan ng Santa Ana sa Cagayan. So in general po, moderate to heavy with at times intense rain. So maaaring magtaas po tayo dyan ng mga heavy rainfall warnings na orange and red. So mag-ingat din sa mga posibleng baha or landslides. Samantala, may 50 to 100 millimeters na dami ng ulan Saturday and Sunday po dito sa Babuyan Islands, malaking bahagi ng mainland Cagayan, eastern Isabela, gayon din sa Abra, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur at northern Aurora. Yung southwest monsoon habagat na siyang pinalalakas nitong si Bagyong Goring ay siya magdadala rin po ng mga pag-ulan doon sa mga lugar na malayo doon sa bagyo.
So pagsapit po ng Sabado or bukas, asahan yung mga pag-uulan, paminsan-minsan malakas na ulan sa Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Habang pagsapit po ng Linggo, patuloy yung mga pag-ulan sa Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Hanggang sa Lunes po yan. Then magkakaroon na rin po ng minsan malalakas na pag-ulan over Cavite, Batangas, northern portion of Palawan, at malaking bahagi po ng Western Visayas, lalo na ang Antique. So mag-ingat din po sa mga posibleng baha or pagguho ng lupa doon, knowing na magpapatuloy yung habagat beyond Monday po. So magkakaroon pa rin tayo ng mga pag-ulan Tuesday, Wednesday, and Thursday habang nasa loob ng PAR itong si Bagyong Goring. Samantala, pagdating naman po sa malalakas na hangin, asahan pa rin po palalakasin din ang hangin ng habagat na siyang pinapa-enhance naman itong si Bagyong Goring sa malaking bahagi po ng ating bansa. Inuulit natin, kahit yung mga lugar na malayo doon sa bagyo, apektado din po ng malakas na ulan at hangin. By Saturday, Aurora, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, and Bicol Region. Habang pagsapit po ng Linggo at Lunes, malaking bahagi pa rin ng Aurora, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, and Bicol Region na magkakaroon ng mga pagbugso, plus Visayas, Zamboanga Peninsula, Dinagat Islands, and even Camiguin Province. Meron din po tayong gale warning, epekto din itong si Bagyong Goring, plus the southwest monsoon. So hanggang 4.5 meters o nasa 1.5 palapag po ng gusaling pag-alon, delikado po ito sa Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, and Aurora. But knowing din po na merong tropical cyclone wind signal in these areas, most likely po suspended ng sea travel sa anumang uri ng sasakyang pandagat. Pero habang pinalalakas nitong si Bagyong Goring ang habagat, makakaranas din po ng malakas na mga alon na matataas na mga pag-alon ang malaking baybayin pa po ng Luzon and even dito rin po sa Visayas. So possible din po in the coming days ang sea travel suspensions doon. Inuulit natin itong si Goring po, kung mapapansin nila, ito yung ating official track, ay magkakaroon ng looping or pag-ikot sa susunod na 5 araw. So simula po ngayong gabi hanggang sa Sunday ay kikilos ito patimog, then magsisimulang lumayo ng ating bansa, kikilos po pa northeast hanggang sa mag-northward from Monday hanggang Tuesday at mag-northwestward or pakaliwa naman Tuesday hanggang sa Thursday at posibleng makalabas ng Philippine Area of Responsibility by then, paglampas dito sa may Taiwan. At nandiyan na po yung possibility na maging isang super typhoon ito, knowing na favorable yung ating weather conditions, lalo na yung ating karagatan mainit at mababa nga yung ating vertical wind shear. At inaasahan po magiging super typhoon ito Monday and Tuesday, posibleng humina papagsapit po ng Thursday.